na dependent siya ni Lin Wenyi. Galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman in-name din si Miss Alice Go na hindi naman, wala naman kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi, which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And you said, naman, na you will only be into business with those you're very close with and those you trust, correct? Yes, Your Honor. Yes, you said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations, makita natin, they're about, pakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing or 2 hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right? And ngayon, nanay niya. Ala, itong Lin Wenyi. So it is a family corporation. So, Miss Alice, itong nangyari din sa video, meron sinasabing yung Yatay Group. Ito yung company ni Mr. She Zhizang. And actually, itong business ni She Zhizang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bamban, Tarlac. There's a picture na alos magkapareho siya. And do you know that itong si She Zhizang, link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon with human trafficking, extortion, and cyber scams, which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal POGO operations dito. If I may be allowed to play an excerpt of that video again, Mr. Chair, to show what's happening in Myanmar. Please proceed. It's one of Asia's most mysterious cities. A pulsing boomtown in a war-torn region of Myanmar. You can see really just how close it is to Thailand, with just this tiniest river that separates them. Across the border is Yatai New City. Once a sleepy rural town, it's been transformed by vast sums of Chinese money. Judah Tanner used to run a school near where the neon-lit buildings now stand. It really is Myanmar's version of Las Vegas or Macau. Just a few years ago, it was rice fields and cornfields. Basically overnight, we've just seen it erupt into this city that just goes as far as the eye can see. It's Lunar New Year. So, Mr. Chair, essentially, makikita natin may similarity from a rural area, pumasok at nag-expand, nag-build ng mga ganitong klase to front legal businesses na alam naman natin may mga illegalities which is being found in Myanmar. And ito yung sinabi ng Chinese spy na si She Zhizang. So essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, if I may show na lang to this committee para mas madali. Parang ang mga espiya ng China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila kung anong gagawin nila. Parang, ito, step 1, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step 2, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bamban, Tarlac. Step 3, maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin,
yung kapatid ni Michael Yang, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Si Zhang Yujin, na nakita natin guilty sa Singapore para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At yung si Jiang Zhongguo, yung ama ni Alice Guo, na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun ang nagsimula, di ba? Na nagpondo rin sa kanya sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, no? Na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man, ganito yung mga paulit-ulit na kwento eh. Then there's step 4. Kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender, I think over the last few days, Mr. Chair. Itong sinema Thelma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng mga gulay, no? May mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kayang mag-incorporate or to give itong mga capital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Basta kinukuha nila yung loob ng mga residente kasi syempre may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step 5 na maghahanap ng makapangyarihan na tao na may pera at impluwensya sa gobyerno na alam natin na tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson na kita natin, tinulungan niya bigyan ng permit ang mga pogo, known personality who's the lawyer and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step 6, mag-incorporate na ng mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba? Nabigyan na natin ng lisensya tong Hongshen. And then na-raid yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit inamend na yung AOI niya noong February, doon na pumasok yung POGO. So they can start incorporating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step, magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baofu, itong mga corporation ng mga Yangs, itong mga corporations nila Miss Alice Guo, nakita natin sa matrix today, there are so many corporate layers na pag tinignan mo, it all ties back to 2 personalities who are here. Actually, 3 personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step 8. Then, dito na, pag nangyari na tong lahat, magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions, at iba pa. You know, Mr. Chair, nakakalungkot. So ito, titingnan natin, steps 1 to 8. Mukhang ito ang, kumbaga, standard siguro nila or mission order ng mga espiya na to. Na nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan silang pumasok ng Pilipinas dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore. Pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to, mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. There are steps and there are processes. At sinabi ni Ms. Alice Guo na our government agencies can prove naman daw. 'Di ba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Para nakapasok ang China dito? Paano nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, di ba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. Baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017 ay
yung nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang. There are steps and there are processes. At sinabi ni Ms. Alice Guo na our government agencies can prove naman daw. 'Di ba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yun yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Para nakapasok ang China dito? Paano nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, diba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. Baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017, ay yung nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang po, Mr. Chair. And I will end again to Ms. Alice Guo with the message of your fellow Chinese spy to you. So sana medyo matauhan ka ng konti. Can we just play that message na lang po? Hindi, meron pa eh. Yung last part. Yeah. Message siya. Yung part lang po ng message ng dun sa video. The last part. Yes, the last Can part. you fast forward to the last part? Yung statement. 我接收到很多这个中国公安部和“一带一路”的这个机密啊，一些事情呢还和最高层的未来有关系。我被送回中国一定会遭到灭口。 Sa last part po. Wang Fugui met She in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 6起 Sa last part lang po yung message po ni She Zhijiang. 我接收到很多这个中国公安部和“一带一路”的这个机密啊，一些事情呢还和。 Sige po, yung sasabihin ko na lang kung nagkakaroon ng technical difficulties, hindi ko masasabi in Chinese, baka kasi mas makarelate sila eh, Mr. Chair, sayang, di ba? Pero, But there was a English translation Yes. sa baba eh. oo. Kung nasa last part kasi siya eh. Ayan, ayan. Ayan po. In She's dossier. They say Guo was born here and only moved away towards the end of 2002. She says he has a message for the former mayor. 郭海挺生活是不可信的。我们两个，你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场。要想不被灭口呢，就把真相呢，也告诉全世界。 China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Thank you. Neither did Alice Guo Huaping. So, Mr. Chair, I end my interpellation with that. Thank you. Okay, thank you, Congresswoman Nograles.